Ako po si Kuya Boy. Ako po ang senior pastor ng dito sa Rema. Pero hindi naman ako senior ang edad. Senior title lang na senior pastor. Yan, hindi pa ako senior. Pero ako po ang isa sa pinakamatagal dito sa Rema. Ngayon, ang isang problema po na nakita ko kasi since 1980s, no? Naborn again ako noon eh. Ngayon, ano na ngayon? 2024. So, 20 plus 20, so 100 taon na ako. Ngayon, ang napansin ko po, meron ko napansin eh, kasi isa sa pinakamatagal, nasubaybayan ko lahat yan. Ngayon, ang isang bagay na nakakapagpasaya sa akin, yung proud ako kasi ang Rema Manila ay nakapag-produce ng 31 na pastor na hanggang ngayon ay nagpapastor. E paano yung hindi nagpapastor? Eh wala na, hindi na pastor. So more than 31 na pastor ang na-produce ng Manila, pero 31 lang ang nagstay. No, ngayon, nasubaybayan ko yung 31 na yan, na hanggang ngayon active na nagpapastor. No? Yung iba ay, I think mga 3 sila na hindi na sa Rema nagpapastor, pero pastor pa rin. At yung close ties kami, no, na yung type nila, pinapadala pa rin nila rito. At kapag camping, sumasama pa rin sila. No? Hindi nga lang sila na-recognize kasi, alam niyo, mga taga-Rema naman, hindi naman naghahanap ng recognition niya na, ay, pag kailan banggitin mo ako, hindi ba, backslide ako. Kaya ko yung gano'n eh, kailan ano tayo, yung doon lang tayo sa low. Halimbawa, sabihin natin si Doc Ina. Pag hindi mo siya tinawag na Doc, magagalit? Hindi. O paano pagka sinabi na yung kanilang baby, sinabi ang ganda-ganda ng mata, kamukha ng mata ni Lee. Magtatampo na ba si Doc? Oo. No, pero ang isang napansin ko, meron talagang hindi tumatagal eh. At meron namang tumatagal. Ngayon, napansin ko ito, na pattern na ito. No? Alam niyo ba, sinabi ni Perry Stone, hindi lang ako ganun ka-sure doon sa percentage na sinabi niya. Sabi niya, mga 5% lang ng mga Kristiyano ang nakakatapos ng calling nila. Nagsisimula, yes. Pero 5% ng mga tinawag, yun lang ang nakakatapos ng calling nila. Meaning, yung 95%, ito nawawala, nagle-laylo, naliligaw, o nahuhulog na lang, hindi nakakatapos. No, ngayon, sa mga universities, pwede kang mag-research na ilan sa mga nag-enroll ng first year ang nakakatapos ng course nila. Yan. Ako po ay alam ko ang pakiramdam kasi how many times ako nagsawa sa mag-aral. No? High school, elementary pa lang, tamad na ako mag-aral. Pinilitan ako ng nanay ko Grade 3 pa lang. No? Ayoko na mag-aral. Pag sabi nga, tamad. Ano magagawa ko? Tamad ako mag-aral. Pagkatapos ng high school, ayan, tapos nung, ngayon na nga, ilan lang ang nakakatapos sa pag-aaral. At alam niyo po, sa Bible School, ganun din. Kasi nung naborn again po ako, nag-i-standby ako sa Bible School kasi gusto ko mga malalago. Ang gusto kong makadikit. Yung pala kala ko may mga, ang pakpak sila ng anghel, yung mga nagpapasto. Yung pala yun lang palang buto. Walang pakpak. Ngayon, nakita ko po na, halimbawa, sabihin natin, 100 na nag-enroll na magpastor. Wala pang 30 ang gagraduate. Hindi nila kaya. Hindi sila makapasa dun sa testing. Nung college nga ako, how many times gusto ko na mag-quit No? Kasi nakikita ko na mahirap. Ngayon, maniwala po kayo, mas mahirap ang pagiging Kristiyano. Na maraming, kaya nga sabi po ng Diyos, kapag ka aakit ka sa langit, iwanan mo na yung pabigat. No? Bitawan mo na yung mga pabigat na yan kasi mahirapan ka lang. At ayun po, no, may mga kaklase po ako noon na nakita kong may utak.
Hindi ko nakita yung utak nila. Pero nakita ko na may utak, ibig sabihin matatalino. Pero yung talino nila, hindi nila nagamit para makarating dun sa katapusan ng kanilang kurso. No? Although sabihin natin, ang gagaling ng mga utak nila sa mathematics, sa science, pero wala silang utak na wisdom na makatapos ng course nila. No, at ito nga, kahit sa Bible School, sabihin ko po sa inyo, tagal ako nag-i-standby doon. Hindi lahat nakaka-graduate. At hindi po minsan yung kahinaan ng isip. Alam niyo po ba, may mga tao kung ayaw mag-worker kasi mahinang mag-memorize. Hindi yun ang dahilan talaga kasi pwede ka namin pagtsagaan. Ang problema po, yung isang kulang dito ay yung willpower. No? Pero sabihin natin, ilang taon na po kayong kasal? 30 years. Alam niyo po ba kung wala kayong willpower, lahat ito andun ang hamon ng paghiwalay No. Pero dahilan dun sa kagustuhan na magtuloy tayo, kaya nakakatapos. Amin po ba? Ngayon, sa church life, ganun din. Ang dami kayang hadlang na pwedeng na-encounter mo, hindi dahil sa magaling ka sa Bible verses, hindi yun Kung hindi yung mga pagsubok, nasa pagsubok, testings, trials, ano pa? Buti sana kung testing and trials, anong nakalagay sa John 3:16? Alam natin, pasado na. Pero hindi kasi palaging gano'n ano bang nakalagay na verse dito, gano'n. Yung mga dadaanan mo, yung actual, ano ba, yung hands-on, yung talagang hindi puro academic na blackboard. Paano mong i-apply itong mga napag-aaralan mo para tumagal ka? Ngayon, dito po sa, dito sa Ephesians 6, Ephesians 6. Kasi, tulad nito, nakilala ko si Jade, nitong training lang. Sabi niya sa akin, hindi niyo po ako ina-accept sa Facebook hindi ko naman kilala. Ngayon, nakilala ko na nung training, tsaka itong si Regine Velasquez. Tama? Yan, oo raw. Alam, tinitingnan ko yung picture nito. Kamukha ito ni Julie sa Cavite. Ewan ko kung may nakakatanda sa inyo. Julie Cavite. Si Julie de la Cruz. May pagkahawig sila. Ayun, alam nyo, katulad, banggitin ko, very promising si Julie. Very promising yan malayo ang pwede niyang marating. Although may pagkaisip bata, pero malayo ang pwedeng marating yan. Ang problema, hindi nakatapos. May mga dinaanan siya na naging dahilan ng hindi niya pagkatapos. Ayan. At ang kinakakatakot ko, nasabi ko kay Julie noon, sabi ko, sa dami-dami ng mga kadikit mo dito sa Rema, ay ako. Ayan. Parang body-body ko yun Na sabihin ko, pupunta ako sa Cavite na mag-midweek service. Sabi ko na, kita nga tayo sa Walmart, libre mo ako. Ayan, ngayon, sabi ko nga, mag-isip-isip ka. Sabi ko gano'n kay Julie, bakit ako ang kadikit mo? Yun pala, regular pattern na. Matindi pala ang dadaanan. Kasi alam niyo po, yung isa sa pinakamadikit kay Jesus, yung isa sa tinira-tira ng demonyo na para mabilis tumalikod. Sino? Si Pedro. Talagang kinontrol siya ni Satanas Kaya ito po ngayon, dito sa Rema, ang napapansin ko po rito, ang dating kasi ng tao, by batch. Ano ibig sabihin nun? Maboborn again muna yung first 10. Ngayon, after ng first 10 na yan, may susunod na next 10. After yan, may susunod na next 10. Hindi naman specifically na 10 lang, pero by batch. Ngayon, natanda ko po yung isang kwento ng isang tao na nakarating sa impyerno. Sabi niya, ang pagbagsak ng mga kaluluwa sa impyerno ay by batch. Maririnig mo, tum! Gumaganon daw. Ngayon, titingin daw sila, yung mga demonyo, magpupuntahan na. Ayan na. Isang katerbang tao. Ngayon, dadali na yan kung saan sila paparusahan. Pagkatapos may babagsak na naman. Hindi naman tuloy-tuloy lang Yun ang sabi. At
kahit po dito sa Bible, may papakita ko po sa inyo na ang calling ng Diyos ay by batch. No? Hindi ko po alam kung anong batch ka, no? Pero may pakita ko po sa inyo na ang sistema ng Diyos, ng pagkatawag ng Diyos ay by batch. Ngayon, nasa sa inyo na lang kung dito sa Del Monte ay malagay nyo sa kategorya na ay si ganito, first batch yan. Ay si ganito, second batch yan. Ngayon, dito, doon po sa yung Boni Christian Fellowship, yung pinanggalingan ng Rema. Ang alam ko po, ako po ay last batch na, no, bago napunta sa Rema. May mga batches puro na dumating pero walang tumatagal kasi hindi na kaya. No, dahilan sa pagsubok sa buhay at ito pa, no. Meron po tinatawag na pagsubok sa simbahan. Hindi ka susubukin sa pera o wala ka na makain, gano'n. Hindi ka susubukin sa mga problema sa pamilya. Hindi. Susubukin ka sa problema sa simbahan. At minsan, ang pinakamabilis makapagpaalis ng miyembro ay yung problema sa simbahan. No? Kasi sabihin natin, okay ka dito sa church, pero sa school, hindi ka okay, bagsak-bagsak ka. So, kanya-kanyang atake yan eh. No, ako naman, natake rin ako. Alam niyo ba, first year, first sem, 3 agad bagsak ko. Nakakahiya. Anong gagawin mo? Tapos mapupunta ka rin sa questionin mo si Lord eh. Na Lord, naglilingkod naman ako nagigitara ako, lahat ng serbisyo sa Panginoon, ginagawa ko. Pagkatapos, pinayagan mo kung bumagsak. Ginagawa mo kasing anting-anting ang Diyos. Nagawa mo swerte. Ngayon, kung aware ka dito, makakaiwas ka eh. Kasi alam ko may ahas yan, ba't ako pupunta rin? Pili ko ako. Kasi po, yung mga taong natitisod ay yung mga taong hindi tumitingin sa dinadaanan. No? Papunta pa lang dito, ewan ko, itong si Waze, kung saan-saan kami pinasok. Dati hindi naman ganun ang dinaanan ko. Bakit ngayon dinaan kami sa ilang palengke. Tapos dinaan kami doon sa, alam niyo ba yung nakakaharap sa kalsada? Yung para bumagal ka. Humps, di ba? Hindi naman humps yun eh. Ano tawag doon? Yung kalsok. Talagang hirap na hirap yung sakyan eh. Yung taas. Hindi na humps yun eh. Ngayon, gusto ko po kayong i-share sa inyo ito na paano ba tumagal? No? Ito po, yung pong time ng Boni, kami na po yung last batch. Ako na. Tapos Rema na. No? Ngayon, nag-start ka siyempre, baby Christian. Pag baby Christian ka, yung mga ugaling baby, nandun pa rin. Ibig sabihin, iyan ang mga taong dapat ingatan kasi lahat ng doktrinang marinig nila, akala nila, kakainin. Lahat ng madampot rin, kakainin niya. No? Makadampot yan ng tornilyo, kakainin niya. Makadampot ng gagambayan. May mga taong nakikinig pa kay Eli Soriano, patay na nga. No, hindi dapat, sabi niya gano'n, nakikiinom lang naman, nakikikain na, makikiinom ka sa kanal pa. No? Pati ka nila makinig sa Kristyano. Kasi ang gusto kasi daw nila, ngayon, meron isang, dito po sa Antipolo, meron pong 2 beses na nagkampre yan, lumipat sa dating daan. Matandang, lalaki. Sabi ko nga, ba't kayo lumipat? Sabi niya, masarap dun eh. Masarap kasi debate ron eh. So, hindi kaligtasan ang hanap niya, kundi debate. No, kung yan ang hilig mo, malalaglag ka. Hindi ka talaga tatagal. No, halimbawa, ang hilig mo ay yung mga malalaking katawan, no? Tapos, ang pangalan ay nagsisimula letter B, no, mag-ingat-ingat ka. No, kasi titirahin ka, sino yung tinutukoy ko? No, ang titirahin sa iyo yung kahinaan mo. Ayan. Tulad ko, kailangan ko bang mag-ingat sa taba? Bakit? Ang kailangan ko po ay taba. Yung sinigang, bigay mo sa akin lahat ng taba. No, kahit walang karne, nakakaumay. Pero, yun ang masarap eh. Kaya ngayon, nagpa-check ako ng dugo, buti na lang kulay pula pa. Pero ang daming kolesterol. Binigyan ako ng sakaterbang bastatin na lang po yun. Binagawa ko, bumili ako ng marami, pagkatapos di ko naman naiinom. Sayang. So, sinasabi ko po rito,
ang Diyos po, kapag nagtawag siya, ay may batch. Okay. Dito po sa Matthew, no? Matthew. Huwag niyo iwawala rin sa Ephesians. Matthew 10, tingnan niyo po rito. Sabi niya, verse 1. Matthew 10, verse 1. Ang 12 alagad. Sabi niya, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. So, sino ang binigyan niya? Yung 12. Ilan ba yung mga duwende ni Cinderella? Ilan nga ba yun? Hindi. No. Wala namang duwende si Cinderella eh. No, so, 0. Ayan, ito nga yung 12. Tinipon na Jesus ang 12. So, 12. Ito yung original na 12. Kasama si Judas dito. Ngayon, tingnan nyo 12. Ngayon, punta tayo ngayon dito sa Lucas chapter 10 naman. Sa Matthew 10, makikita mo yung first batch. No, sino bang first batch dito? Sino bang second batch? Sila Sarah, pang ilang batch ba? Ngayon, si Jade, ito yung pinaka-latest na nakilala ko rito. No, naalala ko pa nung itong si Neil lumapit sa akin. Nakipag-picture siya. Sino bang kinasal nun? Si Joe. Doon, si Joe. Saka si Tina. Lumalapit, sabi niya gano'n. Pwede pong ganito, ganyan. So, hindi ko pa siya kilala noon. Tapos, sabihin natin si Nadine. Nadine ba? Nadine, mabagal. Nadine. Yan. Ha? Nadit. Okay. Si Nadit. Sabi niya gano'n, no? So, ngayon, punta tayo sa Luke 10, no? Ang sabi niya, sinubo ni Jesus ang 72. Aba, from 12, may 72 na. Ano nangyari? Kasi nga, may batch. Nadadagdagan. Pero, unahan ko na po kayo, itong 72 na ito ay nawala. So, hindi nagsimula yan sa 72, nagsimula sa 12, pero, pagkatapos nun, merong mga sumunod-sumunod. At, kung babasahin po natin itong Acts, na hindi na natin gagawin dahil mahaba, marami pang batches na dumating. Nakukuha niyo mga kapatid. So, ano nangyari? Ay, ngayon, unahan ko na nga po kayo, itong 72 na ito ay nawala. No? Nawala. Ano pinagkawala? Ngayon, ang mai-share ko po sa inyo, dahil nakita ko nasubaybayan ko ang mga batches dito sa Rema So, anong gagawin ngayon? Ito po, pang ilang batch ka ba sa Rema? Talaga ka pa nun Natandaan mo nag-camping tayo sa Pangasinan, sa yung State University na magkausap kayo ni Doris. Kasi magkaaway kayo ni Mane. Umiiyak ka nun, naka-video yan. Hindi mo alam yun. Sexy ka pa nun. Noong time na yan, na 2004 2005. Oo, 2005. Ngayon, so pang ilang batch ka dito? Si Sarah, pang ilang batch? Si Jason, pang ilan, no? Ang mga parents ni Sarah, pang ilang batch? At sabihin natin, si Nadit, pang ilang batch? Ngayon, ito po ang napansin ko. No? Kahit si ate, si kuya, pang ilang batch? Si Jade, at saka itong ano bang pangalan ito? Si Valeria. No? Pang ilang batch? Ngayon, ito po Ang napansin ko po na pattern ng Diyos dito sa Rema ay ganito. First batch, tuturuan ka. Mapupuspos ka. No? Tuturuan ka, mapupuspos ka, tapos nun, tetestingin ka. Saan nakalagay po sa Bible ang pattern na yan? Kasi hindi naman lahat ng problema ay galing sa demonyo. Minsan, itutulak ka rin ng Diyos. Alam niyo po ba yung pugad ng agila? Yan po ay kapag maraming tinik yan. Pero ang gagawin po nung nanay na agila, lalagyan niya ng malambot na balahibo niya. Pagkatapos nun, pagka malaki-laki na yung agila niya, yung inakay niya,
at malaki-laki ng pakpak, i-encourage niya, lumipad ka na. No? Ngayon, ang problema po, may mga agila, inakay na ayaw umalis. Gusto sa bahay lang, tigas. Tiga-ubos lang. Ang gagawin po ng nanay, tutulak niya. Bakit? Para matutong lumipad. Sabi nga nila, ang pinakamaganda raw na paraan para matutong lumangoy, hagis mo sa tubig. No, hindi ko naman alam yun. No? Ngayon, ang napansin ko po, si Jesus po ay pagkatapos siyang mapuspos ng water baptism, yun ang time na nabaptize din siya sa Holy Spirit. Nakita nila, bumaba ang isang agila sa kanya, kalapate. At nakarinig sila ng boses na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak. So okay, nabaptize siya sa tubig, nabaptize siya sa Holy Spirit. At ang sabi ko ng Biblia, dinala siya ng Espiritu ng Diyos sa wilderness para testing. 1, tuturuan ka. 2, pupuspusin ka. 3, tetestingin ka. Ito po ito yung stages na ibinibigay ng Diyos dito sa mga taga-Rema. Bakit? Kasi nakita kong pattern. Ngayon, nakita ko po yung mga tao po na pagkatapos nilang matuto ng Word of God, bind, no? Pagkatapos nilang malaman ang salita ng Diyos, bibigyan ka ng sandata. Para, yun pala, kaya ka binibigyan ng sandata. Tingnan mo ngayon katabi mo, kaya ka binibigyan ng sandata. Kasi nire-ready ka sa laban. No, para saan pa yung mga baril-barilan mong ganyan? Ano yan? Tubigan naman? Water gun? No? Ano yan? Yung baril mo, ano yan? Yung bula. Alam nyo ba yung pag ginano yung bula? Hinahaluan ng gumamela yun para, ayoko, noong time namin. Ngayon, ito po ang sinasabi ng Diyos. Tuturuan ka, pupuspusin ka, tetestingin ka. At meron pang 4 yan, mamaya na. Ngayon, ang nangyayari po, tuturuan ka ng Word of God dito sa church. No? Number 2, pupuspusin ka. Mararanasan mo yung mapupuspus ka, sabi nga ni Sarah kanina. Paano mo nalaman kapag ka maakit ang papuri mo? Kasi may natatanggap ka eh. No? Subukan nyo yung 2 wire ng electric fan. Saksak nyo. Pagputol ang isa riyan. Hindi yan naandar. Ngayon, tuturuan ka dito sa Rema, marami kang matututunan. Yung isa rito, yung salita ng Diyos, tiyaga, at pakikisama. Ay, hindi pwedeng hindi ka marunong makisama rito. No, ang buhay po natin ay walang hanggang pakikisama. Ang mga workers, hindi po pwedeng tatagal yan ang hindi marunong makisama. Minsan nagme-make face, ay hindi pwede. Batukan kita eh. Hindi pwedeng nagme-make face ang worker. Kailangan mong maging, yung mga yung mga tao nga yung SSID saan? Sa SM. Tinuturuan yan na, thank you ha. Tinuturuan yan na ano mang mangyari, keep smiling lang. No, at saka hindi pwedeng paupo-upo ka rin. Matatanggalan ka ng trabaho. Na merong, nalala ko dati yung isang kakilala na, isa kasama natin yun eh. Yung nandun siya sa Cebu Pacific, no, nandun sa counter, yung sungit-sungit daw nung passenger na social-socialin, ngayon, nainis siya. Ang ginawa daw sa kanya nung dahil naasan yung bagay ko, nagwawala. No? Siguro, mayaman, pero hindi disenteng ugali. Ginawa daw niya, yung hanap-hanap niya yung nakakita ng barya sa bag, binato daw niya yung kasama natin. Kaya ano ba dapat mong gawin pagka binato ka ng gano'n? No? Dapat naturuan tayo. Ngayon, sabi ko, ano ginawa mo? Pinulot ko, binato ko rin sa kanya. Yun ang isang siguraduhan na matatanggal ka. No? Yan kapag di ka nakasurvive sa mga part na yan, tuturuan tayo. Tinuturuan tayo ng confession na huwag ka nagsasalita ng pangit, ng negative. No? Mamamatay na ata ako. Sige, agree ako dyan. Hindi ka dapat nagsasalita ng negative. Tinuruan tayo rin. Tinuruan tayo mag-thanks, mag-bind. At sa mga worship natin, sa kapuspusan natin, napupuspus tayo. Pero ingat ka. Bakit ka kaya pinapatabahan ni Lord? Baka mamaya lilitsurin ka na. Ngayon, kasi susunod doon, tetesting ka. Alam niyo ito mga kapatid, nakita ko po dito sa Rema.
by batch talaga na itong batch na to, pagkatapos na natuto, pagkatapos na napuspos, pagkatapos na na-equip, ano yung sabihin na-equip? Alam niyo na, natutuwa ako na parang kumbaga na-amaze ako sa mga taong nagka-cart. Hindi yung pinaka-cart ha, kundi yung nagka-cart. Bakit? Doon sa cart na yan, nandiyan lahat ang pwede mong magamit para makabuhay ka pa. Di ba? No? Hindi naman kumpleto yan, pero kumbaga, nakita ko yung yung mga gamot doon, na parang yung, kasi segundo, minuto na lang hinihintay ng tao eh. So, paano mong bubuhayin niya? Nandun sa cart na yun na, kasi nakakakita ako palagi ng ganun eh. No? Ngayon, pagkatapos mong testingin, pagkatapos mong turuan, puspusin, ma-equip ka, ngayon, ito na yung testing. Alam niyo mga kapatid, ito po ang napansin ko na nalulungkot ako kasi pag dumating na yung time ng testing na yan, yung pastor, wala na magagawa. Wala. Para bang gaganon na lang ako. Wala, manunood na lang ako. Wala na akong matutulong. Na kahit gusto kong makialam, wala na akong magagawa kasi out na ako. At ang way na lang, no? Andun na lang yung iniisip mo na naturuan ko ba siya? Na-train ko ba siya ng tama bilang pastor? Na-ready ko ba siya? Kasi ito na yung final test, final exam. Na hindi ako pwedeng sumama sa exam mo. Ikaw lang ang may pangalan dun eh. Sa labas lang ako. Kahit sabihin natin sa interview, sa embassy, yung nanay mo hindi pwedeng nandun sa loob katabi mo. No, malibang kung guardian siya, pero nandun siya sa labas. At naghihintay lang siya ng resulta. Kahit yung mga ino-opera, hindi pwedeng nakikitingin yung asawa na, ay ano yung bukol na yan? Walang ganun, doon ka sa labas. At babalitaan ka na lang kung ano nangyari. Tama po, no? At ito po ang nangyayari sa mga Kristyano. Darating at darating sa buhay po ng mga anak ng Diyos. Na sila ay tuturuan, pupuspusin, tetestingin. Tayong mga pastor, nandun na lang tayo sa labas. At ang isa na lang na iniisip mo, na-train ko ba siya ng tama? Naturuan ko ba siya ng tama? Na-prepare ko ba siya sa buhay na to? Naihanda ko ba siya sa mga pagsubok na darating? At tinitingnan ko po yung success rate ko bilang pastor. Dahil nakita ko po na by batch, hindi pwedeng wala. Kailangan dadaan talaga. At napansin ko po, nakita ko yung gaano kakagaling na pastor at gaano kulelat na pastor o gaano kakahina pastor dahil naihanda mo ba sila? No? Sa discipleship ay may time limit. Si Jesus, 3 years lang niya kasama yung mga dinisciple niya. After nun, maghihiwalay na tayo. Kahit kay Elijah at Elisha, may time limit. Iiwanan din ni Elijah, si Elisha, kay Timothy at kay Pablo, may time limit. Kay Joshua at kay Moses ay may time limit. Si Moses ay kukunin na ngayon. Gaano ba kagaling ang pag-transfer mo, pag-train mo, pag-apprentice mo, paghahanda mo sa mga nasasakupan mo kasi darating ang time hindi ka nasasali sa exam nila sa buhay. Solo flight na ito. Eh, ako po ay nakaranas ng mga quizzes. Hindi ko katabi nanay ko. Ako po ay nakaranas ng mga final exam. Di ba? Midterm, mga ganun. Pero hindi ko katabi nanay ko. At hindi ko katabi yung aking best friend na tinatanungan tungkol sa calculus. Tuturuan niya ako, pagsasagaan niya ako nang wala pa, habang wala. Kaya naman kasi yung tsaka lang niya tuturo pagkatapos ng exam. At alam niyo mga kapatid, nakita ko po na sa tagal-tagal ng mga patterns na yan, nakikita ko yung papasa sa hindi.
no matter how the Carabao, na i-ready mo siya, how much na naturuan mo siya, o na i-ready mo siya, meron pa rin makikita kang pattern na babagsak to. Bakit? Kasi lahat tayo ay followers ni Jesus. And yet, mayroong hindi talaga nakakarating ng langit. At sabi nga ni Stone, sabi niya, yung 5% na yan, hindi nakakatapos sa calling. Kasi Jade, ikaw ay may calling. Ang tanong dito, makakatapos ka pa. Kasi napakakaunti lang ng nakakapasa. Nakakatapos ng kanilang calling sa buhay. Yung iba, bumabagsak. At sabi ko nga kanina, hindi dahil sa pagsubok lang sa buhay, kundi pati pagsubok sa loob ng simbahan. Na parang, hayaan mo, sasabihin ng Diyos, tumabi ka rin. Laban niya to. Testing niya to. At nakakita po ako ng mga workers na alam kong babagsak. Ngayon, minsan, makikita ko habang nakatingin ako, sabi ko gano'n, mawala na to next term. Hanggang sa magtatanong yung isip ko, okay naman siya. Gusto nga siya. Magaling nga siya worker. And yet, meron palang mga secret na lihim. Ano yun? Lihim na secret. Meron palang mga hidden agendas. No? Kaya, tingnan nyo, nung una, 12 lang. Tapos ngayon, 70 na. Ngayon, kung pupunta tayo sa Acts, may mga susunod pa rin na batches. Ngayon, ano yung tagal, ano yung nakakapagpabagsak, ano yung nakakapagpawala, at ano yung nakakapagbigay ng tagumpay na nakakagraduate siya sa next level. No? Hindi naman tayo lahat magsisimula sa grade 6, yung iba ka nagsisimula sa prep. No? A is for equal. Ngayon, dito rin sa pagiging Kristiyano, sa totoo lang, kasama po ang testing sa church life. At minsan, ang paalis o nakakapagpabagsak ng buhay Kristiyano ay yung mga sa loob ng simbahan. Ngayon, dapat aware tayo dyan. No? Ay, hindi ko na babanggitin, pero maganda lang na mabanggit ko, ano ba talaga? Na meron pong 3 katisuran na nakalagay sa Biblia. Tisod. Number 1, matitisod ka sa kapatiran mo. Number 2, matitisod ka sa pastor mo o leader mo. Hindi mo wala yan. At number 3, matitisod ka sa Diyos. No? Kahit sa Diyos, magtatampo ka. Bakit? Di mo maintindihan eh. Pero ang sinasabi po niya rito, no? Punta ngayon tayo rito sa Ephesians 6. No, nakakasunod kayo mga kapatid? Ngayon, ang nakakalungkot sa part ko, nakikita ko na ito na mangyayari sa kanya, and yet hindi ako maka-entra. Nakikita ko na yung mga tanong sa exam niya, and yet hindi ako makasingit. Hindi ako kasi ang pagpapastor po ay both yung maramihan, pero meron ding individual. No? Meron tinatawag na coaching ng maramihan na sinasabi mo to public. At meron din tinatawag na coaching na dalawa lang kayo. Saan nakalagay sa Bible yan? Kung maalala niyo po yung kinausap ni Jesus, nag-mentor siya ng 12,000 at the same time pinakain niya. No? Ako po ay papunta rito, naghahanap kami ng makakainan ni Ella. No, kaso ang dami kasing liko-liko. Kaya sabi ko, mamaya na lang tayo. Pero bumili kami ng, kutsinta. Yun. Naubos siya kagad eh. Kasi hindi kami nagkalmusal. No? Ngayon, pagpasok ko ron, ninalok kagad ako ni Nay na gusto niyo po kumain. Pag service tayo, alokin mo akong kumain. No? Pero hindi ko mapigilang tingnan ko ano yun. Kaldereta ata, no? No? Okay. Yan, wala tuloy ako. Napunta tayo sa pagkain. Mga kapatid, ang nakikita ko po rito, na out ka na eh. Kasi tingnan niyo po, nag-mentor siya, nagbigay siya ng instructions sa
12,000. Kasama ang mga bata ron. Pero may time siya para sa isang Nicodemo. May time siya para mentoran, pastoran ng isang Nicodemo at isang babaeng Samaritana. May time siya sa mga marami, nakikita niya, dami tao rito sa kampa. Pero may yung mata niya na pako sa isang Zacchaeus. No? Nakukuha niyo mga kapatid? Kasi dami-dami. Meron talagang ididikit sa iyo ang Diyos na parang tapos sasabihin pa niya gano'n Zacchaeus, mag-anli tayo sa bahay niyo. Na nakumbaga parang of all people na nakumbaga, masamang tao yun Mandaraya yun, mandarambong, tulisan, ano pa. Masamang tao siya, malupit siyang tao dahil nga sa kapansanan niya. Pero sabi niya gano'n hindi pinatulan ni Jesus Sabi mga sa katayin, buti na, hindi tayo pinatulan ni Jesus. Kasi, nung nakita ni Jesus si Zacchaeus, sabi niya gano'n, sa inyo kakain mamaya. Nakukuha niyo mga kapatid. May time siya sa marami, pero may time din siya sa isa. Ngayon, sabihin natin, sa pagpapastor, Sarah, Ina, yung magpapastor kayo sa marami, pero meron kang didikitan. Meron kang tatransferan ng anointing na nalala ko nga sa doon po sa Antipolo, si Jebani ang pastor doon ngayon. Meron siyang miyembro, yung song leader niya, tinitingnan ko gano'n, sabi ko, alam mo, pareho kayo ng espiritu. Sabi ko gano'n, hindi ko naman kilala. Kung ako pinakilala niya sa akin, sabi niya gano'n, ito po yung dinidisciple ko, magiging pastore Natatransfer na So, meron kang gano'n, tapos meron kang, meron kang details, si John, si Pedro, at saka si Santiago na pagka may bubuhayin patay, kayong tatlo lang. Yung yung iba, dyan muna kayo sa labas. Pero ko talaga dinidikitan. No? Nakukuha niyo mga kapatid. Bakit? Transference of anointing to Tapos, ang napansin ko po rito, kapag yung nakaready na sila, puspos na sila, ayan na, mag-ready ka kasi after ng tuturuan, pupuspusin, darating na yung testing. At ulitin ko po sa inyo, nakagano na lang ako. Hindi ko sila masamahan dun sa pagsubok. Umaasa lang ako na sana pag andun na sila, pangahawakan nila yung sinabi ni Jesus na sabi ko. Hindi mo nila makikita si Jesus, sinabi, maging tapat ka. Wala namang isa sa magpapakita gano'n Bihira. Pero, yung salita ni Jesus na sinabi ng pastor, kailangan kumapit sila ro. Maging matatag ka. Kundi, mawawala ka. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, meron ding mga tao po na, halimbawa, sabihin natin, si ate, meron kayong hinihiling sa prayer. Ngayon, sa katagal-tagalan na nagpapastor ka, makikita mo na, hindi yan masasagot. Masasagot yan. Hindi yan masasagot. Bakit? Nakikita mo yung ugali. Nakikita mo yung lumalabas sa bibig na hindi masasagot to. Meron pa nga nagsabi sa akin na, gagaling ako, galing 4th stage cancer, grabe, butas na yun dito. Baho na sa loob ng kwarto niya. Yung dito niya, sariwan, di na gumagaling. Ngayon sabi niya, hindi, gagaling ako. So, pinakikinggan ko lang siya. Hindi gagaling yun. Bakit? Hindi lumalabas sa bibig Makikita mo Mape-predict mo kung makukuha niya hinihiling niya o hindi. Kaya pagkadating na doon sa mga pagsubok, doon sa testings, hanggang dyan ka na lang. No, at ang bawat isa po sa atin, ang bawat isa po sa inyo, ay tetestingin. Okay, pasado ka ngayong release. Don't worry, sabi ni Satanas, see you next exam sa midterm. Yan. Kaya alam niyo po, nakita ko po ang isa sa laging ginagamit ng Diablo. And very successful siya dito sa Rema. Hindi mga sa katabi mo, secret lang. Bawal sabihin to. Okay. Hindi ko na sasabihin. Secret pa
Sa tagal-tagal ko po, dahil isa ko sa pinakamatagal dito sa Rema, wala pang Rema, nandito na ako. Ang isa sa pinakamatagal na very successful ang demonyo na magpaalis ng miyembro. Bihira lang yung ano, yung halimbawa sabihin natin, i-compare mo yung may pagsubok sa bahay, sa pamilya, sa pag-aaral, sa pera, sa kalusugan. Matitibay yung mga taga-Rema. Kahit walang pera at wala kang pera, di ba laging masaya? Oh, alam mo yung kantang yan? Napakaligaya at kaaya-aya. Pero isa lang nyo, ang isa sa pinakamabilis makapagpaalis ng Rema, ng mga Remanian, ay yung pagsubok ng na-open. Nako, ang bilis niya. Napakabenta niya. Bakit? Libre. Pag tinira na yung emosyon mo at yung ego mo, ay nako mga kapatid, ito ang nakita kong napakabilis makapagpaalis ng miyembro. Siyempre, kasama po dito yung hindi nasasagot ang prayer. No? Problema mo sa Diyos yun eh. Yung hindi nasasagot. Alam naman ako sumagot ang prayer mo, hindi naman ako Diyos. So, dalawa kayo ni Lord. Pero, ang isa po sa napakabilis na makapagpaalis, yung very successful si Satanas dito, ay kapag ka yung kapatid mo na ang ginamit laban sa iyo. Eh bakit ko sinasabi ito? Kasi hindi lang po mga taga Del Monte ang kausap ko, kundi yung buong Facebook. Pati si Zuckerberg, ano ba pangalan? Ano ba pangalan ang founder ng Facebook? Si Mark. Kalimutan ko na. Kasi tingnan niyo mga kapatid, yung magnanakaw kapag inatake niya ako, mapapatawad ko pa eh. Pero ewan ko, bakit kaya pagka yung kapwa Kristyano na ang umatake sa akin, ang hirap patawarin? Bakit kaya? Kasi kung sinabi ng Diyos na, love your enemies, edi siguro dapat mas love mo yung hindi mo enemy. No? At nakita ko po ito na napakabilis, napaka-cunning, napaka-subtle, napaka-style, very stylish ang Diablo pagdating na sa ganito kapag halimbawa si Nena ang tumitira sa akin. Masyado kong mas nasasaktan ako kapag yung kapatira na ang sumasaksak sa iyo. Nakuha niyo mga kapatid. Ngayon, nung camping po, dahil sa kapos na kapos ang time, may mga nakaredy po ako na sasabihin na ituturo, kaso hindi ko mabuo-buo. Nasabi ko may kailangan ituro ako eh. May something na naalala ko po yung dati yung kung ma-recall niyo yung Shimita na yung ikapitong linggo, ay ikapitong taon, ikapitong linggo, ikapitong buwan, ganun. Ay nung tinuro ko po yan dito doon sa school ng Montalbanata yun, hindi ko matanda, si Juday Pampastor, saan simbahan nga ba yun? Judith. Tinuro ko ngayon, sabi ko kay Josie noon, parang may nasa-sense ako na may ituturo si Lord na magiging every church na yan. No? Ang problema ko, hindi ko alam. Ngayon, kapag na-sense mo na yan, mag-research ka. Magtanong ka sa Panginoon, bakit ano yung nararamdaman mo? Ngayon, ang problema, dito sabi ko, parang may gusto ko ituro nung training. Ang problema, hindi ko buo. Pero nung biglang kagabi, biglang nailista ko ng dire-diretso. Sabi ko, dapat tinuro ko to. Dapat nalaman ito. Kagabi, dire-diretso lang. Bakit kasi, merong nag-open sa akin na pastor na sabi niya, bakit ganun sila sa akin? Why? Bakit ganyan sila sa akin? Bakit nila ako pinag-uusapan sa likod? Siguro hindi sa harap. Kaya sa likod na parang nasaktan siya na ganito na parang what else is new? Hindi ka pa ba nakaredy riyan? Na hindi ba dapat handa tayo dyan? At dahilan nga sa hindi alam ito, nasusurpresa. Banggitin ko sa hindi ko ituturo ko. Ano ang biblical na attitude kapag, ano ba ito?
ito po ay pinag-usapan na lang namin ni Abby kagabi na Facebook Live na lang. Kasi hindi na pero kagabi dire-diretso eh. Ano ang tamang o biblical na attitude kapag ikaw ay pinipintasan? Number 2, kapag ikaw ay sinisita. Kasi alam niyo po, mga taga-Rema hindi masita. Palaban. No? Pag sinabing, ang taba mo, ano sasabihin? Sinungaling ka. Ikaw, mahilig ka sa pagkain. Mamaya natin pag-usapan pagkatapos natin kumain. 3, kapag ikaw ay inaaway, ano yung tamang attitude? Number 4, kapag ka pinag-uusapan ka sa likod. Number 5, pag inaabuso. Number 6, pag ginagamit. 7, pag nire-reject. Number 8, pag dinadaya. 9, kapag pinagkakaisahan. 10, pag pinagkakalat ka. Number 11, kapag ka binibintang. At number 12, kapag kinokorek. Puro mga negative, di ba? Ngayon, nakalimutan ko pong banggitin ito na, ewan ko, siguro kung nag-pray pa ako ng dagdag prayer pa, siguro baka naintindihan ko na. Kagabi, biglang lumabas na, diretso na yung sulat ko. No? Dapat itong malaman ng mga Kristyano kapag dumadaan sila sa ganito. Kasi, unang-una, hindi pwede tayong hindi i-correct ni Lord. Saan sa gusto mo i-correct ka ni Lord? Ano ba yung tamang attitude kapag kinokorek ka na ni Lord? No? Kasi po, ang correction ay wala namang umaamin talaga niyan eh. No? Kaya nga, ano yung tamang attitude dito? So, hindi po natin pag-uusapan yan. Ito ay pag-aaralan ng mga speakers sa live. Pagkatapos, i-Facebook na lang. Ang napansin ko po, na yung pinakamabilis mo kapag paalis, ay kapag ka ikaw ay tinira na ng kasamaan mo. Ay naku po, ang bilis yan. Wala akong nakikitang malago-lago riyan. Ay, ako malago ako, di ako tatablan. Hindi. Nakita ko po yung pinakamatalino, pinakamalakas. Natumba eh. Ano ibig sabihin natumba? Pwede ba lumabas? Kasi pwedeng, ang dami mo pa rin alam. Pwedeng, magaling ka pa rin magpakanta. Pero ang ibig sabihin kasi ng natumba, wala ng ministry. Parang something na inayawan ka ng Diyos. Wala na, hindi ko na nagamit. Andun pa rin yung knowledge mo. Andun pa rin yung kaalaman mo. Nandun pa rin yung skills mo. Nandun pa rin yung kakayanan mo mag-sermon. Init, bakit wala ka na simbahan? Parang na-reject. Parang hindi ka na pinag-pastor ng Diyos. Bakit? No? Nakakita na po ako na maraming ganyan. Ngayon, sasabihin ko sa kanya, ang hirap kasing sabihin na, ang sabi ng Bible balikan mo yung dati. Check mo. Bumalik ka. Saan ba ako nagkamali? Saan ako nagkamali? Kailangan na din yung pag-amin na nagkamali ako. How many times ko iniisip yan na minsan, ba't kaya hindi na ako nakapagpatanggap ng thanks? Babalikan ko Ba't kaya? Saan ba ako nagkamali? So, kailangan meron dun yung brutal ka sa sarili mo na maging super honest ka na. Dito ako nagkamali ngayon. Pagka nakita, mali. Hingi ka agad ng tawad. Pero nakakita na po ako ng napakadami po na by batch. Naka-live tayo kaya hindi ako pwede magbanggit ang pangalan. Pero alam niyo po, nakita ko na very promising ang mga taong ito. Very, kumbaga, malayo ang mararating ng mga taong ito. Pero nung nakantina, nung nasita na, nung napintasan na, nung binintang na, yung unbeliever mapapatawad, pero yung believer hindi mapatawad. Parang may mali. No? Ayan. Ngayon, sasabihin gano'n na, sasabihin, halimbawa, sasabihin ni Leroy, matatanggap kung sinabi nila sa akin na mataba ako, kasi ibang tao, pero kung ikaw magsasabi sa akin, hindi ko matatanggap yan. Para bang bakit kapag yung ka-close mo na, yung mahal mo, ang magsasabi parang, nasaktan ako. Pero yung iba, okay lang, walang problema. No? Maniwala po kayo, ang dami nang nawala sa Rema dahilan sa bagay na ito na wala na akong magawa. Ngayon sasabihin ko sa kanilang ganun. Kailangan magpatuloy. Sabi niyo, hindi ako na magpatuloy. Nasaktan ako.
So, malulungkot lang ako kasi hindi ko siya na-ready. Nakuha niya mga kapatid. Ngayon, ang isa pa rito sana po nakakasunod kayo. Sa pagpapastor kasi, hindi naman yung turo lang. Kundi yung example. Naniwala kayo? Ang laki ng impact ng pagiging example. Hindi yung turo lang. Si Confucius, nagturo ng Confucian. Sabi niya, pakinggan mo yung sinasabi ko pero wag mo kong gayahin. Pangit, di ba? Pero si Pablo, sabi niya, gayahin niyo ako. Ang isa sa pinakamagandang teacher po na kahit di ka nagsasalita ay yung example mo. Kaya minsan, may mga tao po kung kadikit, ang tinitingnan ko ngayon, pag andyan yung pagsubok nila, yung testing nila, naturuan ko ba siya ng pagpapakumbaba? Naturuan ko ba siya ng humility? O naturuan ko siyang ipagtanggol lang ng sarili niya? Naturuan ko ba siya na nakukuha niya mga kapatid? Kasi alam niyo nakalagay dito sa 1 Corinthians chapter 7, sabi niya, ano ba kung ikaw mali? Kasi magdedemandahan kayo. Ano ba kung ikaw mali? Nagkamali. Ang mahirap kasi pagkakamali, yung hindi na mapatawad ng Diyos. Pero ano ba yung kasalanan na hindi mapatawad ng Diyos? Hindi mo basta magagawa yun. Kasi lahat mapapatawad niya eh. Maliban doon sa kasalanan walang kapatawaran. Ano nga yun? Hindi malabo mo magawa yun. As long as gusto mo magsimba, hindi mo magagawa yun. Ayun tulad nito. Naturuan ko ba siya na sa time ng kakapusan? Naturuan ko ba siya na mag-tight pa rin? Yun nasa time ng kabiguan. Kasi dumarating naman talaga yan na minsan nadi-discourage ka. Hindi lang madalas. Pero may time talaga na masasaktan ka madi-discourage ka. Tulad sabihin natin, yung anak mo, nakapatay, pinagpe-pray mo naman, wala akong alam mag-iisip kayo, Lord, bakit ganito? Nasa kabila ng kabiguan mo. Okay, sabihin natin, pinagpe-pray mo na yung bahay na yun, mapasay, biglang binili ng iba. Okay, naku, ano ka? Sa time ng kabiguan na Lord, hindi nasagot yung prayer ko. And yet, sasabihin mo, na-transferan ko ba siya ng, anong tawag sa ganun? Yung magpatuloy ka lang? Sa kabila ng naapi ka, sa kabila, nakukuha niyo mga kapatid, na-transferan ko ba siya? Naturuan ko ba siya ng kababaang loob? May tawag sa ganun yung patuloy lang. Patuloy lang. Nakukuha niyo mga kapatid. Nalala ko po yung isang kasama po natin na pangalan niya John. Isa po sa, kilala mo si John? Tayo na lang ata nakakilala kasi matagal na siyang wala. Alam niyo po yan, kabady-bady ko yan. Nung time na tatay ko nasa ospital, kasama ko yan. Basta sa lahat ng lakad, kasama ko yan. Hindi naman kami nag-aaway niyan Yung mabuti siyang kaibigan. Nalala ko po na nagtrabaho siya sa isang project ni Kuya Lino sa construction. Merong isang bully doon, isang siga na talagang pinuntahan siya, pinag-initan, sinampal siyang gano'n. Laban tayo? Kristyano ka. Nakatingin lahat ng mga tao. Ngayon, kumbaga parang sabi niya, sasapakin ko na ito Pero iniisip niya, masisira ang testimonyo ko. Tapos tinulak na naman siya. Kung mo sabihin malaki katawan mo, suntukan tayo. Tinulak siya ng todo, natumba siya. Ngayon sabi niya, gusto ko ng pero makatingin ng mga tao, ano sasabihin? Masisira ang testimonyo ko. Yung time na yun, iisip ko, naturuan ko ba siya ng self-control? Na kaya niyang nakuha niya mga kapatid. So, ano nangyari? Nanalo siya. Yung alam, niloloko siyang doon. Alam niyo nangyari? Pinuwento niya. Pagkaroon daw na ilang linggo, yung nangaapi sa kanya, patay na. Kasi nakatagpo ng pumatol sabi niya, wala na. Na hindi nawala ang pagiging example ko. Nakukuha niyo mga kapatid. Yun ang isang na yung pag-aalaga ng tupa,
nagawa mo naman transferan. Halimbawa, sabihin natin, Sinay, hindi ko pa ganun kakilala to eh. Kung ito, puro bukang bibig niya, uwi na lang ako. Yung ba't na-transfer mo? At kapag ikaw, sabihin natin, mag-worker ka ng July, pero may nagtatanong sa'yo, tapos ang sasabihin mo, sa totoo lang, natamad na nga ako mag-worker eh. Pwede ko naman, kumbaga, mag-offering na lang ako eh. Yung bang tina-transfer mo sa mga nakakarinig sa'yo, sa mga nakakausap mo. Kapag narinig ka ba nila, mapapalakas ba sila? O gagayahin ka nila? Na-atras na lang. Kapag ka nakausap ka nila sa baba ng pulpito bilang worker, ano ang tina-transfer mo sa kanila? Nakukuha niyo mga kapatid? Bakit? Kasi po, nakita ko po na ang dami nang bumagsak, ang dami nang nawala dahilan doon sa part na ito na kapag ka na-offend na sila. No? Malakas sila sa ibang bagay. Malakas sila sa persecution. Kumbaga, kahit na, sabi nga kahit patayin ako ng magulang ko, hindi ako titigil eh. Pero pagka yung kapatiran na gumawa, ay ang bilis tumigil. Bakit? Kasi, asa si Sherlyn? Wala pa rito, no? Kausap ko yan kagabi. Sabi ko gano'n sa kanya, bakit ka nagpakalbo? Ngayon, sabi niya, hindi na po ako uuwi. Sabi ko gano'n, hindi ko siya kilala eh. Sabi ko, bakit umuwi ka ba dati? O, dati daw, gano'n. Sabi ko, kasama daw niya si Vincent. Umuwi. Gano'n. Sabi ko, bakit ka umuwi? Kasi wala po ako sa bahay. Sabi ko, matalinong sagot. Ayan, pero nung bandang ulit, kinukwento niya sa akin kasi na-open daw siya. No, na-open daw siya. Nasaktan daw siya. No? Kasi binibintang daw siya na sila daw dalawa ni Vincent. Sabi ko, gano'n ka magalala, hindi ako niniwala. Kahit pa totoo. Sabi ko, hindi ka na mapapatulan ni Vincent eh. No. Sabi niya, baka po ako hindi papatol sa kanya. Oo nga pala, si RJ pala gusto mo. So, ano pong sinasabi ko rito? Na, pinarsecute siya nung kasama niya worker. Kaya umuwi. Hindi siya maisahan ni Satanas, pero yung worker na kasama niya, yun lang pala ang pambato eh. Kumbaga, tinirador lang. Bakit ko sino yung mismo kasama mo sa church? Yun ang hindi mo ba kayang mahal? Sabi mo sa katabi mo, love you. Bakit? Hindi ba dapat minsan ang tiyaga-tiyaga mo sa ibang tao pero yung katabi mo sa banig, hindi mo matyagaan. Madali kang mapikon dun sa katabi mo sa kasama mo sa bahay. Iksi ang pasensya mo sa kapatid mo. Pero sa ibang tao, ang tiyaga na talaga, yan eh. Ayan. Mga kapatid, hindi po tayo nagpo-promote na, sige, apihin mo yan, apihin mo. Ay, hindi pwede. No? Never ending ito eh. Walang tigil na pagkukorek, walang tigil na, at ito pa, kahit yung senior pastor kailangan from time to time, kinukorek din. Bakit? Hindi ako always tama eh. Paano mo nalamang mali ka na? Kasi hindi ka marunong tumanggap ng mali. Pero as long as andun yung pag-amin mo na nagkakamali ako, nasa tama ka pa. No? Kaya nga ito, binanggit ko po yung kanina. Kasi tingnan niyo po, sabi niya rito, sa Galatians 6, sa verse 13, ito na. Sabi mo nga sa katabi niyo, kailangan makatagal ka. Ibig sabihin ba, pag nagkamali, hindi na ikaw-correct? Hindi. Ayaw ng Diyos ang mali. Hindi tinatolerate ng Diyos ang mali. No? Tulad nito, may gustong magpakasal. Ang gusto sabihin natin, unbeliever. Tapos papakasalan. Sabi ko, di pwede. Unbeliever yan eh. Hindi maintindihan na lang Diyos yun. Hindi. Ikaw umintindi. Sinabi na nga ng Diyos na huwag eh. No, so bakit mo pa pipilitin? Okay. Ngayon, dito sa verse 13, sabi niya, dito sa Galatians chapter 6, no? Bakit ganon? Nagbago yung verse ko.
verse. Simulan natin sa 12. Na-confuse na yung my sword ko. Ano nangyari? Ephesians, sorry. Ako pala na-confuse. Verse 13. O tulad niyo, no? Sino nagsabi na Ephesians? Sino nagsabi? May nagsabi? Ikaw? O, kita niyo. I stand, correct eh. No? Na-confuse ako eh. Therefore, sabi niya, kaya nga, sabi mo sa katabi mo, kaya nga, paganda ka ng paganda, papogi ng papogi, kaya nga, sabi niya gano'n. No? Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo. Yan ang problema, hindi nakakatagal eh. Ngayon, tulad nito si Regine, pinagpaplanuhan na ng Diablo to. Nag-worker ka, di ba? Pinagpaplanuhan ka na. Lahat ng ini-invite nyo rito, pinagpaplanuhan na yan. Tapos ito pa, yung mga demonyo, na kumpleto nila, dasal nila. Ikaw, ako, na kumpleto ba natin yung dasal natin? Kasi sabi nila, hindi pa kayo makapanalangin, dyan yung problema. Yung mga demonyo, kumpleto ang prayer. Puspos yung mga yun. Ikaw, kumpleto ba prayer mo? Kumpleto ba prayer ko? Naka-ready ka na ba? Sila, ready na. At saka ito, mas malaki experience ang mga yan. Sanay na sila magpabagsak. Sabi niya, kaya nga, isuot ninyo para makatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na yun. Bakit? Kasi hindi naman everyday yan eh. Merong exam day. May final exam. Merong time ng periodical. No? Kasi si Jimbert, pinagpaplanuhan na to. Si Jade, pinagpaplanuhan na ng kaaway yan. Si ate, si kuya, pinagpaplanuhan na yan. Si Nadit. Nadit pala, kailang mabagal. Nadit. Pinagpaplanuhan na yan. Si Jason at saka si Sarah na ko, pinagpaplanuhan na kayo. No? Kaya sabi niya, para makatagal kayo, ito ang dapat gawin. No? Sabi niya, ulitin ko po, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay hindi pa pala natapos yung laban. Pagkatapos ng laban, tapos ng boxing. Ang sabi niyo gano'n, ay matatag pa rin kayo nakatayo. Yung iba hindi, tumba na, lawit pa yung dila eh. Bakit? Hindi nyo lang alam kung walang anong klase pagsubok ang dilaan ako. Oo nga, halata nga eh. Na parang, halos hindi makasurvive. Yung kumbaga, yung damit, punit-punit ng gano'n. Tapos kung maglakad, ganyan na. Kumbaga, isang bulate na lang paper ma. Kumbaga, nakasurvive ka, pero kumbaga parang walang tagumpay. No? Eh, sabi niya rito na pagkatapos ng laban, ang pinakamaganda, proud ka pa rin nakatayo. Amoy gera ka. Amoy dumaan ka sa pagsubok. Pero maganda pa rin yung tsura mo. Ano tawag doon? Nakangiti ka pa rin. Ano tawag sa meeting yun? Ngiting tagumpay. Kala mo na, isahan mo ko, Diablo, ha? Ang hindi mo alam, dahil inapi mo ako, at nagtagumpay ako, ipagkakalat ko yung tagumpay na binigay ng Diyos sa akin para mapaiya ka. Ano tawag doon? Testimony. No? Ay, ito sabi po niya, tuloy natin ha. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ng katotohanan. Ano ibig sabihin ng katotohanan? Bigkis, syndrome. Ibig sabihin, yung ginagawa mo, dapat, nagpapakatotoo ka. Ano ibig sabihin? Sa simbahan ka, yung pala, may gusto ka lang doon sa pastor. O kaya ka nasa simbahan kasi meron kang crush. Hindi, wrong motive ka eh. Kasi kaya ka nandiyan kasi gusto mo lang mag-gitara, gusto mo lang mag-MC, gusto mo lang magpalamig kasi aircon. O kaya sabihin natin, kasi tuwing hapon, may kainan. Hindi ka totoo. No? Alam niyo, sabihin natin, halimbawa, sintron, pagka maluwag to, anong mangyayari? Mapapahiya ka. Lalabas ang kahihiyan mo. No, may expose yan. Kaya nga, ito po, no,
Sabi niya gano'n, kaya't maging handa kayo, gawin yung sintro ng katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. Binibintang mo ako? Wala akong ginawa. Kahit na ano sabihin mo sa akin, wala akong ginawa. Alam ko yung sarili ko. Wala akong ginawa. Nakukuha niyo mga kapatid, hindi ako guilty. Hindi ko ninakaw yung 5 mo. May 5 pa ba? Wala nang 5 ngayon. 25 na. Totoo ang ginagawa ko. May covering ako. Hindi mo ako mapapaalis. No? Kahit bintangin mo ako. Anong binibintang mo sa akin? Pinagsasabi niyo, pogi. Kahit ano sabihin mo, hindi ako tatalaban niya. Bakit kasi? Alam mo ginagawa ko eh. Nakukuha niyo mga kapatid. Ay, gusto mo lang naman kasing tumayo rin eh. Kasi nagpapakyot ka. Kaya ganito. Kasi alam niyo, sa totoo lang, may mga, yung sila una ha. Sinaunang sila, wala pa kayong lahat nun. Ay grabe, gustong mag-sermon kasi bibigyan ng 100. Pero ang dahilan, kaya gusto niya kasi kapag ka nag-share siya, may matatanggap siyang pera. Ay, wala ka na sa katotohanan. Tapos sabi niya gano'n, isuot ninyo ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral. Eh, alam mo, kaya ka matatalo eh. Kasi hindi ka nagsishare. Wala kang effort na mag-invite. Eh, in-invite ako, gano'n, di sila na mag-invite, di naman ako worker. Hindi. Lahat tayo worker. Lahat tayo lingkod ng Diyos. Lahat tayo ay mga manggagawa. Ngayon, kung wala kang part, wala kang involvement, wala kang ginagawa sa pag-share ng mabuting balita, ay matatalo ka talaga. No, kasi sabi niya rin, part ng dapat mong gawin ito para makatagal. No? Tamad akong magsimba ngayon, pero kung may in-invite ako eh. Tamad akong pumunta ngayon, pero kasi, kailangan kong tulungan si pastor eh. Nakukuha niyo mga kapatid, may hayong ngayon eh. May house tours ngayon eh. Ngayon, kung wala kang programa sa buhay mo na mag-share ka, sorry, matatalo ka talaga. Kasi yung mga tamad po, yung mga hindi umi-involve sa soul winning, matatalo yan. Mawawala yan. Okay, tapos sabi niya ganon, ng mabuting balita sa pakikipagkasundo sa iyo, tagilayin ninyo ang kalasag ng pananalig kay Kristo, shield of faith. So, paano pag sinabing may cancer ka? Ano sasabihin mong ganon? Bibitawan mo na yung shield of faith, bibitawan mo na yung covering dito, no? Ayoko na. Wala na, mamatay ka na. Hindi na ako mamatay. Magpapatay pa tayo na ako. Ano ko ba? Lumabang ka naman. No? Nakakita na po ako ng maraming tao na talagang yung mamamatay na. Init, abuhay pa eh. Bakit kasi? Lumaban. Kalasag ng faith. Alam niyo ba yun? Bulog. Ang problema kasi sa labas, no? Hawak natin yung faith. Shield of faith. Pero pagdating dito, hindi mo na tinataas yan. Binababa mo. Kaya ngayon, pag binulungan ka, alam mo ang pangit mo. Tatanggapin mo na eh. Hindi mo ba pwedeng sabing, I rebuke you. Hindi ko tinatanggap yan by faith. Talaga. Alam mo, sasabihin pa sa'yo, alam mo, yung amoy mo, 1 taon ka na hindi naliligo. Ano gagawin mo ngayon? Kung totoo, umamin ka na lang. Pero kung hindi totoo, yung shield of faith na hindi ko tatanggapin yan. Hindi ko tatanggapin yan. No? Tapos ang sinasabi niya rito, tatapos na po ako. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu. Yung helmet ng kaligtasan po rito, ay yung meron ka na dapat na tamang pag-iisip na parang ganito. Huwag mong iniisip yung ayaw ng Diyos. Kung ano maganda, ano mabuti, ano kaibig-ibig. Eh, sinabihan niya akong pangit, kahit na. Kung ano maganda ba yun? Ano kaibig-ibig ba yun? Kung ano yung mabuti ba yun? Kaya kung hindi, huwag mo isipin to. Huwag ka nagdudwell, hindi ka na makatulog, ganun ka na lang, talaga sinabi ko sa akin yun. O kaya, nung siya umutang, pinautang ko, pero nung ako na umutang,
Ayaw na niya magpautang na, gagantihan kita, ganyan ka pa. Hindi maganda. Huwag nating mag-shield ka rito. Ingatan mo yung isip mo. Kasi sa totoo lang, bago kumilos yung paa mo at yung kamay mo na umalis ng simbahan, unang kikilos yan dito. So, alam nyo, sa totoo lang, kung meron mang isang tao po na yung grabe ang bulong na umalis ka na sa church, ako. Magsisinungaling ako pag sasabihin ko, hindi ako. Grabe ang bulong yan. Eh sa loob po ng sabihin natin na taon-taon, buwan-buwan, sa loob ng maraming taon, kung meron mang binubulungan dito na umalis ka na lang, ako. Meron bang rito na nanlalamig? Yung talagang nanlalamig, no? Yung nakatapat sa aircon, ako. Hindi ko lang pwedeng sabihin na na kumbaga, yung mainit ka na lang palagi. Kasi darating ang time, sabi nga ni Jesus, kailan ba ako magtatagal kasama niyo? May time na si Jesus na bilang tao na nagsasawa siya. So, ikaw ba kuya boy? Oo nga, ako nga. Pag minsan, ngayon kung kailan summer, doon ako pinakamalamig. Ano ibig sabihin nun? Nakakaramdam ka ng kalamigan. Ano magagawa natin? Totoo naman. Ano gagawin mo? Ang mahirap po kasi, pag pinagbibigyan mo, yung sumusunod ka, hawak-hawak ka sa ilong ng panlalamig. Di wag mo lagyan ng aksyon. Tapos, pagka may bubulong sa'yo, kung pwede ko nga lang sabihin sa inyo na naka-live tayo magsisintimiento di patola ako no? Hindi pwede. Hindi mo pwedeng pagbigyan niya, pakiramdam na yan. Hindi mo pwedeng pagbigyan niya, bulong na yan. Hindi mo, bakit? Kasi alam ko kasi hindi sa Diyos Kasi minsan kasi nakakalimutan mo na tinawag ka ng Panginoon Hello? So, kahit na nalalamig, huwag mo pagbigyan. Huwag mo i-deny. Totoo naman Pag minsan, may magsasabing ganito sa'yo, nakakapagod na. Ay, alam niyo ba yun? Sawang-sawa sa pagiging pagod, pagod na pagod sa pagiging sawa. So tired of being tired. Tapos isipin ko, alam ko, malaking sweldo rito na ganito, ganyan. Talagang bubulungan kayo. Ano sinasabi sa'yo ng diablo? Yung realidad. Totoo naman yung sinasabi niya kaso, ang pakikinggan ko totohanan, yung sinasabi ng Diyos ko. Magtatagumpay hanggang wakas. Ano na yung una? Ikaw ay tuturuan. Susunod? Pupuspusin. Susunod? Tetestingin. Bakit? Kasi ipopromote. Pangapat. Ano nakalagay sa Hebreo 10:36? Kailangan mong maging matyaga para makuha mo ang pangako. Kasi may susunod riyan. Ngayon, nakakaranas ako ng ganito. Nakakaranas kayo ng ganyan. Lahat lang naman tayo nakakaranas. Sabi nga ni Pedro, huwag naman akala mo, parang wala kang kaalam-alam na dadaan ka sa ganito. Lahat tayo dadaan riyan. Ang mahirap, pagka wala ka nang dinadaanan kasi patay ka na. Wala ka na sa gawain. Darating ang time, masasaktan yung damdamin mo. At totoo nga lang, masasaktan pati bulsa mo. Lahat yan. Pero ang maganda po rito, nagpapatuloy tayo. Kasi dadagdagan ng Diyos yung anointing mo. Na hindi mo makukuha ng Bible reading lang. Hindi mo makukuha ng kakapray lang. Yung anointing mo, madadagdagan. Hindi mo makukuha ng kaka-offering lang, kaka-camping lang. No? Makukuha mo yan kasi na-promote ka. Maya-maya, lumakas yung anointing mo. Maya-maya, nadagdagan na yung simbahan mo. Nadagdagan na yung worker mo. Anointing yun. Ang anointing, hindi yung nakapagpaslain ka. Ano nangyari sa kanya pag tayo? Bukol. Hindi, ang anointing ay yung lumalaki yung tent mo. Yung nadadagdagan ng ministry mo, yan ang anointing. No? Alam yun, naalala ko nga yung kapag ka, nandiyan pa kayo? So, ngayon, Jade, dahil ikaw ang huli kong kakilala, mag-ready ka. Kasi mag-exam ka. At pag minsan, hindi ko alam, baka ang gamitin sa'yo si Valerio, o kaya si Pastora Ina, o baka sabihin natin si
Sino may nasa likod mo? Si Regine? Hindi mo alam eh. Pero ito eh, pag tao ang ginamit sa'yo, hindi yung, basta tao ang ginamit sa'yo, you are required to love that person. Huwag kang maiinis rin. Pag pumasok ang inis sa'yo rin, nakakaasar talaga itong sinay. Inubos ang ulam. Huwag mo pahayaang, kasi ang pagkakilala ko rito, sitahin to eh. Tama ba? Masita. Lahat nakikita. No? Tama ba? Oo. Yung gano'n, May, kumbaga parang, isa na lang. Subukan mo lang, isa na lang, napintas mo pa sa akin, isa na lang. Di ka na naman naglinis. Tapos, kinuha yung pala, Alala niyo, ang goal kasi ng kaaway, papasukin mo yung inis na galing sa kanya. Pag pinapasok mo yan, wala na. Talo ka na. Without love, you are nothing. Pagka pumasok na yung inis mo sa mister mo, pag pumasok mo yung, ba't ka natawa? Pagka nakapasok na yan, hindi mo pinalis yan bago lumubog ang araw. Nag-aaway ba kayong dalawa? Sabi ni Sarah. Sabi naman ni Jason, iba talaga yung baril sa machine gun, no? Alam mo, nagkaiba ng baril sa machine gun. Anak, ako ang baril, ang nanay mo machine gun. Sabi nila. Ano po yan eh, na pipilit kasing i-enter sa puso mo yung inis eh, na huwag mo papasukin. No, kahit na sabihin natin, anong masita ni Nay, wag mo papapasukin yan. No, required kang mahalin. Pakasalan mo! No? Jimberg? Amen. Kasi alam niyo ba, tinetesting tayo ng Diyos. Wala naman tayong choice kung anong pagsubok ang pipiliin natin, di ba? Wala. Pero kung ano man ang dumating riyan, mahalin mo ang tao, kainisan mo ang diablo, purihin mo ang Diyos. Amen. Ayan. Ngayon, after 2 years, siguro si Jade I think dumadaan na to sa pagsubok eh. No? Ngayon, titingnan ng Diyos kung pipiliin mo yung tama. Ngayon, sabihin natin itong si Bal. Sa July pa ang buti nga nakapag-produce kayo eh. Natuwa naman ako sa sinabi ni Tita Che, no? Yung sabi niya na binanggit sa akin Tita Che ito eh. Ayun nga pala si Jerry Sabel pala patay na. No? May sinabi si Tita Che sa akin, sabi niya gano'n what if kung ito ang plano ng Diyos kay Bal? Parang gano'n eh. No, na hindi siya nagpiperiod. Na what if kung kay Lord ito? May binanggit si Tita Che sa akin na gano'n eh. Kaya, kapag tao ang ginagamit, kasi kadalasan tao, required tayong mahalin yun. Pero kapag sabihin natin, mga libaw, sunog, aksidente, no, bugbugin natin ng diablo. Nakukuha niyo mga kapatid. Ayan, kaya, bilang closing po, mamaya na. Nare-recall ko lang po ngayon, alam nyo, yung mga umalis po ng Rema kasi hindi na nakasurvive. May communication pa rin ako eh. No? Dahilan sa natalo sila na sabi kong gano'n eh, nung time na dumadaan sila sa pagsubok, sabi kong gano'n eh, tandaan nyo yung mga tinuro sa atin, tandaan nyo yung mga natutunan natin. Mag-stick kayo ron. Hindi Kuya Boy, sakit. Mga ganun sila eh. Dati magkakakamping, maya-maya magkakaaway. Ngayon, alam niyo, nasa ibang simbahan silang, alam niyo po, sinasabi nila sa akin, may communication kami. Sabi nila sa akin, wala kaming peace. Wala kaming peace. Sabi sa akin nung isa, ginawa na akong song leader doon, pero wala akong peace. Bakit?
natalo ka eh. Dapat pastor ka na. Ngayon, yan, sila Eli, ganyan, nakasurvive yan. Palagay niyo ba, hindi yan, inatake. Unang-unang inatake yan, ang tatay nila. Pinaglalak yan, nilalakan niya ng pinto. Hanggang sa madaling araw. Hindi yan binubuksan. Pero nakasurvive eh. No? Ngayon, andyan pa kayo mga kapatid? Nakakalungkot kasi yung isa pong pastor natin, yung asawa niya, mini-message ako. No? Ito nababanggit ko palagi, although hindi ko binabanggit ang pangalan. Sabi niya sa akin, alam mo, Pastor Boy, lagi po ako nananaginip na kinakausap niyo ako. At ang sabi niyo sa akin, bumalik na kayo sa home church niyo. Saan? Dito sa Rema. Balik na kayo. Sabi ko nga, tingnan mo, wala kayo sa kalooban, kayo din. Kasi yung iba po, hindi nakakatapos sa calling nila. Na parang, ngayon, ayoko pong mangyari sa inyo yun. Kailan yung kasurvive? No, may naghihintay. Si Sarah, si Jason, kailangan nyo makasurvive kung ano mga personal na problema dumadaan sa inyo. Kasi may naghihintay na gandin pala. Si Ina, si Lee, kailangan nyo makasurvive. Si ate, si kuya, kailangan nyo makasurvive. No, si tatay, si nanay, yung buong mobile family, kailangan nyo makasurvive. Kasi tetestingin tayong lahat. Amin po ba? Ayan, nalala ko nga dati, meron po akong miyembro na, kasi nagtitinda ako ng computer noon. Ang nangyari po, sabi niya, Pastor, pautamin mo ako ng computer. Alam ko, di magbabayad yan. Pangako siya ng pangako na magbabayad. Di sige, pinayagan ko na, 20 mil. Abay, pagkatapos siyang kunin yung computer, hindi na nagpakita. Wala akong kasulatan eh. Kasi kung meron man, di maganda binabarangay mo yung kasama mo. Ano gagawin mo? Katuwiran ko gano'n. Yung nawala sa akin, sumbong ko na lang sa Diyos, babalik 7 times. Kasi kung naniniwala ka sa Diyos, sa Diyos mo. Ayan, gano'n lang talaga. No? We are required na mahalin ang kapwa natin. Yan. Bless those who curse you. Pray for those who use you. Yan, yung mga huwag ka nakikimkim ng negative. Kasi alam nyo, nakita ko po na yung batch na to, ay grabe, 10 batch. Kung babanggitin ko to, kakilala lahat ng ina to. 10 batch, matitira 3 lang. Yan, lagas na. Next batch. 10 batch, 2 lang matitira. Lagas na. Nag-camping yung mga yan, ha? Nag-soul winning yan. Nagpalayas pa ng demonyo yung mga yan. Pero at the end, 2 lang natira. Ito lang kasi nakatakso. Amin po, nakukuha niya. Next batch! Ang pinakamalala, walang natira. Maiiyak na eh. Kumbaga na-ready ko ba sila? Ngayon, ikaw, testingin ka pa rin. Tatagal ba? Si Bal? Si Jade, tatagal ba? Ngayon, andun na lang sa mga kapatid, kung sasabihin nyo, ay, hindi ko alam. Ay, paalala ko po sa inyo, may Facebook Live tayo. Pwede kang makinig para aware ka na mangyayari ang mga yan. Tingnan nyo nga po dito yung sa Romans 14, na ang sabi niya, I think 14 yan, ang sabi niya, hindi ka dapat magkautang kahit kanino, malibang mahalin siya. Utang ko pala na mahalin ka, utang ko pala na mahalin ka. Last verse yan ang alam ko eh, tama ba, Ina? Anong kanta yung tinutugtog mo, miss? Lakas mo. Last verse ng chapter 14, ano nakalagay, Ina? Tama ba? O, chapter 15. Anong kanta yan? Ano nakalagay?
Romance. Thirteen pala. Verse 8. 13. Verse 8. Owe nothing to anyone except for the obligation to love one another. If you love your neighbor, you fulfill the requirements of God's law. Ayun. Kaya sabi niya ganon, ito yung ginagamit nga nila kay Lecoplan na huwag ka lang umutang. No? Sabi niya, pang mahalin yung kawa siya ng mali, edi chance mo magbayad. No? Ganun lang talaga. Pero ibig sabihin ba, hindi na i-correct? I-correct. Lahat tayo pino-correct. Nakuha niyo mga kapatid, lahat lang tayo. Kaya, maniwala kayo dito sa church nyo. What if kung sabihin natin, biglang may mga taong pumunta rin tapos yung maduming kamay, ginanong-ganong yung dingding na yan. Pahit ba kayo buong pag-stay nyo rito, nandun na lang yung kamay na yan? Hindi. Ayusin nyo yun. Diba? Yan, paano kung lahat na lang electric fan sira at saka yung aircon sira? Papayag ba kayo na habang buhay nyo ng sira yan? No, hindi papayag, ayusin yan. Kaya nga, gano'n po, kailangan natin tumagal. No? Bakit kasi? May promotion. Ulitin ko po, mayroon pong anointing na nakukuha hindi sa pagpe-pray lang. Yes, nakakapagpalakas ang anointing yan. Two, yung hindi doon sa sabihin natin yung nagbabasa ka lang ng Bible o nagka-camping ka. May anointing po dumarating kasi nagtatagumpay ka. So, kailangan lang nating makasurvive. Amen po. No? At pagbutihin natin. Bakit kasi, sino ba yung mga mo rito, mga kabataan mo rito? Pwede pong tayo po yung mga kabataan dito. Yung mga kabataan dito sa Del Monte. No? Yan, si Jade. Sino ba? Sa aking buhay ay sinasamba. So, 1, 2, 3, 4. Hindi ko kilala yung iba. Mahal. Pwede lapit po yung mga kabataan dito sa harap. Sinasamba kita. Dito pa rin ako. Sa aking buhay ay... Harap kayo sa akin. Harap kayo sa akin. Paganyan. Linya. Minamahal. Sinasamba kita. Kita sa aking buhay ay ikaw. Sabihin ko natin, bigay ikaw lugar. Ay, okay po. Gano'n na po kayo katagal dito? 2 months? 1 year. Nag-camping na ba kayo lahat? Ay, hindi pa. Ay, paalala ko po ulit, may mga tao po na sabi niya ni Periston, I think yung sabi niya, 5% lang nakakatapos. Huwag tayong pumayag na gano'n. No, hiling ko si Pastora na alliance nga natin. Halika, Sarah, isama ka na mag-alliance. Kita, alliance natin sila. Oo, tinataas ko sila sa pangalan dito. Ako lang may mag-alliance ako.
Ikaw, ikahan, minamahal, sinasamba, ikahan, mahal, ikahan. Bigay ang lugar. Congrats po at nakatagal kayo dito sa Rema. Salamat po. Ate, congrats po. Salamat po nakatagal kayo dito sa Rema. God bless you po. Tay, maraming salamat po nakatagal. Maraming salamat po na nakatagal kayo. Kasama tayo sa Yesu. Thank you ha, nakatagal ka. Ate Che, maraming salamat po na tagal po kayo dito. God bless po. Bigay kahulugan sa aking buhay ay ikaw na nagbigay kahulugan. Thank you, nakatagal ka. Dahil diyan, may mga tao pang idadagdag si Lord sa'yo. Naging ano ko eh. Yung warranty mo mahaba. No? Kita congrats. Thank you, nakatagal ka. Nakakasurvive sila. Thank you. Binaanan yung pamilya. Ayaw, sige. Okay po, makakaupo na po kayo. Na nagbigay sa lugas na mahal. Ay, sige, tingin po kayo rito.
Di ba nabanggit ko kanina na yung may bumubulong na malis ka na, ganyan. Eh, sino ba sa atin ang hindi binulungan? Eh, ako ba? Alis ka ba, Kuya Boy? Ang sabi ko, may bumubulong. Hindi ko sinabing gagawin ko. No? Eh, ayaw kong gawin. Binubulungan ako kasi ay gusto niyang gawin ko kung sino man yung bumubulong sa akin masamang espiritu. Pero hindi ko gagawin. Bakit ko gagawin? Yung ako umalis dito. No? Ang Rema kasi mahilig to sa mga cute na simbahan eh. Ano yun? Yung mga maliliit, no, yung tinatanim ng Diyos. Ayan. Kasi alam niyo po ang isang yung isang ano bang magandang term dito? Ang isang nakakapagpalakas, no, sa atin. Halimbawa, sabihin natin, merong mga bulalakaw na bumabagsak, may apoy, tapos meron kang pagpipilian na yung magpapandong ka doon sa kubo na masusunog o dito sa semento na hindi basta-basta magigiba. Saan ka papandong? Sa? Eh, ano yung apoy na bato bumabagsak. Pagka tinamaan yung kubo, doon ka ba magtatago? Sa semento. Eh, mga kapatid, alam niyo kapag dumarating yun, nanghihina ka na, sumukob ka rin sa mga tatag na. Pagka sumusog kahit kanino na nagkakampihan kayo, isa nga tayong dalawa. Bakit kayo nagkakampihan? Magkakasunugan kayo. Humandong ka doon sa taong malakas. Marami yan dito. No? Walang una, yung pastor niyo. Tingnan niyo. Nakasurvive eh. Magpandong kayo kay Ina, kay Sarah. No? Kay ate. Magpandong kayo doon sa mga elders natin na nakatagal. Ay, safe kayo sa kanila. Amen po ba? Ngayon, kahit sa mga worker, pag minsan may mga worker po na magandang digital at hindi magandang digital. Bakit? Kasi kapag katabi mo siya, lagi lang sinasabi, uwi na ako, magre-renew ka ba? Kumbaga, hindi na kailangan gawin ng demonyo yung gawain niya kasi yung worker na nagawa. Patuloy lang po tayo. Amen po ba? Kaya, sige po, babay na po sa Facebook. Maraming salamat sa inyo. God bless you po. Hanggang sa susunod po.